Sa kanyang looks, walang duda, meron din siyang angking angas. Meron din siyang mga decals dito dahil sporty looks nga ang motor na to. Bagay na bagay din talaga kung gagamitin mo sa racetrack dahil 180cc na po ang motor na to at napakalalapad ng mga gulong. Unang tingin talaga ay napaka-forma na nito dahil ang kanyang upuan naka-camelback na rin ito. Hindi mo na kailangan ipa-customize. Meron din siya mga stitches dito na lalong nagpa-premium sa design ng upuan ng motor na to. Isa sa mga nagpaangat din talaga sa motor na to kumpara sa Aerox 155 na kung ang Aerox ay naka-disc brake sa unahan at naka-drum brake lang sa likuran, ay ibahin nyo ang Griffin 180 dahil parehas na naka-disc brake po ang kanyang braking system sa harap at sa likod. Ang suspension nito sa unahan ay naka-standard na telescopic port at ang agaw pansin din dito sa motor na to, kung yung Aerox 155 ay wala pang subtank, ang Griffin 180 ay naka-dual shock absorber na din pero meron siyang subtank na nagpadagdag sa pagiging komportable kung dadaan man tayo sa mga rough road dahil maganda yung response sigurado ng mga suspension nito sa likuran. Sa kanyang specs, 180.4cc to be exact, 4-stroke single overhead cam, single cylinder, 4 valves, at naka-liquid cooled na rin na napakabisa talaga sa mahabang biyahe kung mahilig tayo sa long ride. Naka-FI na rin ito at may bore and stroke na 63 by 57.9 mm at meron namang compression ratio na 11.7:1. CVT automatic. Hindi na rin siya kinulang sa kanyang maximum power dahil meron siyang 17.4 kW at 8,250 RPM with a maximum torque naman na 15.7 Nm at 6,500 RPM. 6.5 liter at kayang ikonsumo ang 1 litro na 35 to 45 km per liter. Headlight ay naka-projector. Lahat ng kanyang mga ilaw mula sa kanyang headlight, sa kanyang taillight at maging sa mga signal lights ay naka-full LED na rin. Digital meter panel. Sukat na 180 by 14 at sa likuran naman 120, 70 by 14, naka-mags type at naka-tubeless. Equipped na rin ito ng USB ready na charging port. Keyless na rin pala yung motor na to at may answer back system na rin. Naka-silent start system na rin ito. At bukod doon ay meron na rin siyang auto start and stop system. Yung kanyang seat height ay sakto-sakto lang din kung gusto nyo gawin reference yung height natin. Ang height natin ay 5'5 hanggang 5'6. Yung inupa natin ito ay hindi naman tayo nahirapang abutin yung ground. So abot na abot pa rin naman natin. Hindi tayo nahirapan dito. 115 kilograms. Meron siyang SRP na 109,900. At kung gusto mo namang nag-installment, pwede ka dito mag-down ng 20,149 at may uwi mo na yung motor na to at magma-monthly ka ng 5,218 kung kukunin nyo siya ng 3 years. So sa inyong palagay, sulit ba yung presyo ng motor na to sa kanyang mga specs and features? Comment nyo kasi baba.